Historical event. Ano ang moral of the story doon, Director Glenn? Ano ka? Kukonsulta ka sa manok. Ha? Para ikay mapabuti. Mga kaibigan, what would you feel kung isang araw ay biglang merong magbansag o magbiro sa'yo na buwaya? Tawagin kang buwaya. Kahit pa biro. Meron kasing ganyan eh. Tinawag na buwaya, pero alam nyo ba na hindi siya napikon? Hindi siya nagalit, hindi siya nagwala. Oo, hindi yung negative na pagkaintindi ng iba sa pag may tinatawag tayong buwaya. At sa halip po, siya pa'y napabuti. Nagsimula lang ang lahat sa biro nang lagyan ng isang atletang Pranses ng kakatuwang tatak ang mga sinusuot niyang damit. Pero, hindi niya akalain na ang brand na ito ay aanin ng bilyong-bilyong kita at maraming benta. Itinatag po ni Rene Lacoste ang Lacoste Company na ngayon ay halos $1 bilyong na ang kinita. Si Rene ay 29 anyos na tennis player nang buuin ang Lacoste, dati tinatag na La Société Chimiste Lacoste. Taong 1933, siya ay binansagan na The Crocodile o si Buwaya dahil agresibo daw at nakakatakot ang mga pagkislot-kislot at galaw, mga moves at mahirap kalaban sa tennis court. Sa kainitan ng kanyang karir, napanalunan niya ang 7 Grand Slam Single Championships at ranked number 1 in the world noong 1926 at 1927. Ang crocodile insignia sa suot niyang tennis shirts ang naging Lacoste brand ng kanilang mga produkto at resulta po ng naging bansag sa kanya ng mga kasamahan at mga kakilala pati fans. Marami pong nasabik sa Lacoste brand shirts dahil noong 1927, mga kaibigan, sinasabing hindi pa ganun kaganda ang sportswear sa panahong nangunguna sa game si Rene. Sa tulong ng kaibigan at ilang mananahi, nakagawa sila ng komportable sa katawan ng sportswear. Noong una, ay alligator ang talagang tawag sa kanya ng mga taga-media sa American Open dahil sa husay niya sa laro at madalas na paggamit ng luggage na parang balat po ng gator, short for alligator. Pero, sa halip na tawagin siyang alligator, si Rene Lacoste ay tinawag ng kanyang fans na The Crocodile. Hindi po malinaw kung bakit binago ito ng mga tagahanga sa European fanbase, pero lumilitaw na marami sa kanila ang hindi type na suportahan at pasikati ng isang maituturing na American animal. Natuwa naman si Rene kung kaya't ng mga sumunod na pagkakataon ay nagsuot siya ng blazer na may nakatahing patch ng crocodile sa bulsa na naging kauna-unahang athlete personal brand. Nagsimula po magbenta ng kanilang mga sariling polo shirts ang Lacoste sa mga taga-Europe pagpasok po ng taong 1933. Saka ito dinala sa USA na naging ka-tie-up ang English company na Izod, kung kaya't ginawa namang Izod Lacoste ang pangalan ng brand. Ilan sa mga VIP na kauna-unahang gumamit ng Lacoste items ay na dating US President Dwight David Eisenhower at dating US President John Fitzgerald Kennedy. Nang makitang suot ng mga lider at presidente ng makapangyarihang bansa ang Lacoste, lalo daw po itong sumikat at kahit mahal o pricey ay tinangkilik at binili lalo na ng mga mahihilig sa damit at mga signature items. Professor on air and online. So dati pala Glenn, mga kaibigan, ang tawag sa kanya Decatur, alligator. Tapos later on naging crocodile. Ano ba ang kaibahan, Glenn, ng alligator sa crocodile? Ayun, minumusra po ni Professor Glenn. Pag sinabi mong alligator, ang kulay niyan, dark yan no? Blackish yan, dark siya. Tapos, yung kanyang jaw or yung snout niya, parang U-shaped snout. At yung mga crocodile, mas mas malalaki at saka greenish ang kulay. Greenish siya at yung kanyang snout, parang triangular, parang V-shaped snout siya, yung kanyang jaw. O yan, alam nyo na yung kaibahan. So, itong si Rene Lacoste, nabansagan daw na buwaya kasi yung mga galaw niya, mga moves niya, parang nakakagulat, natatalo ang kalaban, natatakot sa kanya. So, binansagan po siyang The Crocodile. O di, siguro, dahil sa trip niya din, o di naglagay po siya ng ng malaki pa nga no, Glenn, yung nilalagay niya dito, ito maliit na po itong nandito, yung kanya malaki. Kung nakita nyo. Tapos, yun po ay sumikat na. So pagka ho tinatawag ka, ikaw ba Glenn, okay naman tawagin kang buwaya, Glenn?
Ayaw sumagot ni Glenn. Baka ho pagka kayo nabansagan naman baka mabansagan ho kayong butike, baka magkaroon kayo ng baka kakaibang brand o tawagin kayong The Owl, The Quago. Di ba? O di kaya ano pa magandang bansag. The Fly. Gusto niyo ba 'yon, The Fly? Ayaw. Iba na lang daw, wag na lang daw 'yon. Yung Gator baka pwede pa kasi binago di ba? So, yan po ang history ng ng Lacoste. Samantala